Napapabilib na po ako sobra nitong current world champion natin na si Grandmaster Gukesh D. Pagka panalo niya po kasi kay Ding Liren, sumabak agad ngayon January ng torneo at eto po, leading po siya after round number 9 with 6.5 out of 9. Tindi nun, wala pong talo. At ngayong round number 10, kalaban niya naman po si Grandmaster Max Warmerdam, tama pronunciation ko, ng Netherlands. Grabe yung ginawa niya dito. Tingnan niyo po, puti po si Max, tinira niya ipor eh. Si Gukesh, T6 lang. Perk! Nanupresa. Yung kalaban niya, nag-G3. Na sinagot ni Gukesh ng C5 lang. Tagal nag-isip ni Gukesh pero na-transpose po sa Sicilian. Medyo kakaibang Sicilian nga lang kasi naka-G3. Ayan, no, from Perk, naging Sicilian, nag-Bishop G2 na, so may G6 lang, parang Sicilian Dragon setup siguro gagawin ni Gukesh. Nag-C3 naman, parang Sicilian Alapin, tapos Bishop G7 develop, nag-Knight E2 lang, Knight C6, and then nag-T4 na. Ayan, ganyan talaga yan, kaya nag-C3. Kinapture po yan ni Gukesh, binawi po ng pawn, Knight F6 develop lang, nag-Knight C3 develop para depensaan yung pawn, at nag-castling na nga, nag-H3 naman. Ito pong si Max na kung saan parang ayaw niya lang papuntahin yung bishop dyan. Hindi ko sure, pero nag-bishop D7 na lang si Gukesh, nag-casting tapos sinimplihan. Rook B8. Ano yung Rook B8, no? Anong idea? Gagawa po ng tulak-tulak dyan. Suporta po yan sa B-pawn. Anyway, pagka Rook B8, nag-Bishop E3 develop. At pagka Bishop E3 develop, nag-B5. At ito pong larong ito, akala ko talaga novelty na nung maaga pa eh. Pero nung tinignan ko sa database ng chess.com, nangyari na pala ito before. Meron pong nag-D5, meron nag-Rook C1, pero itong si Max, tumira ng novelty, bagong tira, nag-B3 lang. Pagka B3, B4 lang ni Gukesh yan eh. Tumira po yan ng Knight A4 tapos ini-6 lang ni Gukesh. Pagka E6, nag-Knight lang po sa may B2. Grabe ikot na gagawin, no? Knight C4 po siguro o baka Knight D3 na sinagot lang ng A5. Ayan. At pagka A5, nag-A4 na agad si Max na kinapture, empasat, no? Binawi po ng tore and then nag-Knight B4. After Knight B4, nag-Knight C3 lang. So, ang ending po ngayon, close to equal ito. May weakness dito si Gukesh, pero weak din po ito. Malakas yung sentro, pero okay lang kasi kayang control yan mamaya. Pwede mag-D5, E5 eh. Anyway, nag-Bishop B5 dito si Gukesh na medyo nabigla po ako. Nabigla ako sa Bishop B5 na yan eh. Kasi binibigay niya po yung Bishop sa kabayo. At according sa engine evaluation, pag kinapture po yan, Rook takes, lamang daw po ang puti dito. Ayan no, 0.56. Lamang po ang puti kasi nagkaroon ng pair of Bishop, malakas to no. Tapos weak ito. O baka may mga talon doon. Pero eto nakakapagtaka, balik po natin to na. Ang haba po ng time ni Max, hindi niya kinapture yan. Nag-Rook E1, umiwas yung tore. Tapos nag-D5 sa Gukesh, tinulak, nag-Knight D7. And then, nag-Queen dito. Hindi talaga kinapture yung Bishop. Kaya, naka-atras. Good move bigla. Nagtaka ako nung di kinapture, no? Anyway, pagka-atras po ng Bishop, nag-Rook C1, tapos nag-Rook C8, open file din, umatras yung tore, umangat yung reyna, para mag-connect po yan eh, para mag-connect. Kasi baka bubuksan to, at least, makukuha pa rin yung open file, nag-Knight A4, tumakbo lang sa B8, and then pinalit yung Bishop. Eh, di kinapture po yan ni Gukesh. Nag-Bishop takes F1, King F1, and then F6 si Gukesh, biglang bumaligtad, isang iglap. Lumamang bigla si Gukesh. Kasi, ang ending yan, pagka takes, ito pa yung weak. Tapos may malakas na square dun yung kabayo. No? Ang tinira na nga lang po dyan, nag-Rook take C8, Queen take C8, and then Rook C1, na sinagot ng napakagandang in-between move. Winning agad. Knight move. Inaatake yung reyna. Siguro sasabihin nyo, coach, kain to kain. Check yun eh. So, mangyayari po dyan, quality down. Kaya ang ginawa, nag-queen sa may D1, kaya nag-queen B8 naman, umiwas. At eto na po yung parating. May knight takes po dito. Nakapin po yung pawn. Kaya nga po nag-king G1 yan. Kaso magtataka ka sa king G1. Coach, pagka king G1, may knight takes G3 pa rin Ano bang mangyayari? Kasi pagka takes,
capture, o kahit saan ka pumunta, pag lilimasin lang, ayan, no. And then later on, mayroong F2 po ata, no? Anyway, balik tayo doon. Ibabalik ko lang po ng konti, Kasi, bakit doon pumunta? Ba't hindi dito? Eh, di ba dito, para pagka Nitex, capture lang. Ba't di dyan pumunta? Kasi may umaati ka bungbong Bishop H6 pala yan. Hindi yan. Hindi mo matikman yan kasi capture, tapos halos mamati ka dyan. Diba? Pag nag-F4 ka naman, eto pa rin, takes pa rin po eh. At pagka king takes mo, bishop takes F4, ganun pa rin ang kakalabasan. Ayan yung halos mamati na yan. O, diba? So, saan mapupunta dito? Pag bumalik may check ata sa E3. Pag pumunta doon, check dito. Pag bumaba, yan. Basta, maraming way para matihin yan. Kaya ibalik na natin. Hindi po yun yung ginawa, kining mo ban. Nakita niya pala yung Nitex na yan. Ang plano pala niya dyan, magna-knight C5. Ka-counterplay lang dito. Ka-counterplay lang. Pero, Gukesh, hindi dinipensahan, knight F5 lang. Pagka knight F5 nag-queen sa may G4, teka lang, balik natin. Coach, bakit hindi po tinikman yan? Kasi may knight takes. Ganun na naman yung mangyayari. Malilimas-limas, eventually mamamate. Kaya nag-queen lang po yan sa may G4, nag-queen E8, and then knight lang sa may D3. Pagka knight sa D3, umatras, knight C6 na sinagot ng knight F4. Aba, kumaka-counterplay dito, pero sabi nugi Gukesh, nabubulol pa ako, sa'yo na yan. Bishop takes D4. Si Max nag-resign. Bakit po siya nag-resign? Kasi ito po ang nangyayari. Siguro sasabihin nyo, Coach, pwede naman kainin. May capture doon, may depensa bigla. 2 pawns down, malinis. Pangalawa, kung kainin naman ito, Coach, kainin natin ito, ito yung libre. May knight takes dito eh. Threatening the queen, pag kinapture mo, takes ayun sa pool. At hopeless na po yun, bukod sa wala pa siyang oras, kaya nag-resign na lang. Grabe si Gukesh, ang linis po, no? Ano ba ang standing? Ito po, pakita ko. Leading po si Gukesh with 7.5 na sinusundan ni Nodelbeck with 7 points. 6.5 si Pragna, Pedosip 6. At ayan po yung kabuuan. Ayan, kasali si Pabi, Wei, Anish Kiri dyan, Oh, grabe. At medyo nagkakalat si Arjun Erigaisi, nasa ilalim, no? At tingnan nyo yung performance overall ni Gukesh. Walang talo. Panalo round 1 kay Anish Giri. Ayan. Tapos kay Vincent Kamer, Hari Krishna, Leon. Ayan, tuloy-tuloy. May 4 na panalo siya. Walang talo kahit sa puro tabla. Grabe performance ni Gukesh, no? Alam nyo, ako nabibilib ako kay Gukesh kasi unlike Ding Liren, di ba? Pagkatapos mag-world champion, naglaylo, tapos pagbalik, puro talo. Eto, sabak agad. Tapos, ayan, mag-2,800 na po. Konti na lang, mag-2,800 na. Plus 16 na po siya sa torneo eh. Anyway, abangan po natin yung mga susunod na rounds. Meron pa pong 3 nalalabi. Muli ito po yung Coach Pinamaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabay. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.